Ayan, okay po. Isang magandang hapon po sa ating lahat. And welcome po sa ating third service dito sa SLC. Ayan. And yung pag-uusapan natin, sobrang exciting, sobrang masayang topic siya. Kasi tungkol siya sa pera. Di ba? Kasi alam natin, pag-usapan pera, diyan tayo nabubuhay di ba? So, gusto niyo bang yumaman? Prosperity gospel, no? Okay, bago tayo dumako sa pag-uusapan natin, yung kumuha tayong lahat, ipanalangin natin sa salita ng Diyos. Yes, so God, Lord, salamat sa oras na to na muli meron kayong pagkakataon na makarinig ng salita. And dalangin nga namin sa iyo, Panginoon, na patuloy mo i-prepare yung aming hearts sa kung ano yung matanggap namin mula sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pakilusin, Lord, ang yung Holy Spirit na siyang kumausap sa aming Panginoon, na siyang mag-convict sa amin, Lord. Matanggap namin yung mensahe na nagmumula sa iyo kung paano mo kami kinakausap po, God. And Lord, patuloy ko nga, Panginoon, na didalangin na lahat ng aming maririnig, magkakaroon to, Lord, na update kayo sa aming buhay. At ako na yung mensahero, Panginoon, hindi ako yung makikita, hindi ako yung mataas, kundi ikaw, Lord, ang madakila at makapurihan. Dahil lahat ng aming ginagawang ito ay tanging sa iyo at para sa iyo lamang. Salamat, Ama, purihin ka, sambahin ka. In Jesus' name, amen. Amen. So, ayan po, for the third part ng ating series, ang pag-usapan natin is about tithes and offering or pananalapi. So, bago tayo lumalim dyan, mayroong mahalagang tanong about sa tithes and offering, which is yung bakit maraming Kristiyano ang hindi na nagbibigay sa simbahan. Actually, tinatanong ko to, bakit kaya sa lahat ng mga churches, ang isa sa pinakamalaking problema nila, yung tithes and offering ng mga members. Actually, hindi lang sa church natin, medyo mild pa nga sa church natin, may mga churches talaga na yung tithes and offering talaga sa kanila is somewhat problematic. So, bakit kaya ang daming church na naka-encounter nito? So, sinerge ko siya, sabi ko, anong reason? Bakit maraming Christian ang nahihirapan magbigay kay Lord? Sabi rito, ang first reason is the church-related reason. Una, dahil sa corruption sa loob ng simbahan. Nakita nyo? Hindi lang pala sa DPWH may corruption. Pati sa mga simbahan may corruption. Alam nyo, hindi naman nabago sa atin yan. Unang-una, napakaraming nating narinig na pastor na nagnakaw sa church. Yung mga scandal ng mga churches na yung mga pastor pinirahan yung member. And medyo may mga alam tayo personally na mga churches na talaga nga naman ang tingin ng pastor sa kanilang church is a business para kumita ng pera. Meron ako narinig, kwento lang sa akin to na tinanong daw siya, gusto mo bang easy money? Gusto mo bang magkaroon ng pera? Magtayo tayo ng church. Parang ganon. So yun yung yun yung nagiging trend. Kaya maraming Christian wala nang tiwala sa mga churches kasi nga rampant or napakarami ng churches ang nagkaroon ng scandal about corruption. Number 2 reason, bakit sa church-related reason, bakit hindi na nagbibigay yung mga Christian ng tithes and offering is yung parang hindi naman mahalaga ang tithes and offering. Bakit? Kasi connected siya sa number 1. Bakit parang hindi siya mahalaga? Kasi dahil sa dami ng scandals and corruption ng mga churches about pananalapi, maraming pastor takot na pag-usapan yung tithes and offering. Diba? Hindi yan mawawala. Siguro kahit sinong pastor. Mismong pastor natin, si Pastor Benji, ayaw niya mag-preach about tithes and offering na baka kasi ang maging dating, isipin ninyo, mukhang pera yung pastor o binubulsa ng pastor. Mga ganyan-ganyan. Dahil sa ganon, hindi na masyadong pinag-uusapan sa church. So, ang tingin ng maraming church member ay hindi yan masyadong mahalaga. Bakit? Kasi hindi na nga masyadong binabanggit eh. Di ba? Maraming ganon. Second reason is the theological reason. Maraming Christian na ang lagi nilang pinanghahawakan is yung reasoning ng hindi tayo sakop ng mosaik law, kaya hindi kailangan 10% kundi bukal lamang sa puso. So bukal lamang sa puso, ibig sabihin, kung hindi bukal sa puso mo magbigay, pwede kang hindi magbigay. Kung gusto mo magbigay, basta bukal sa puso mo, magbigay ka. Kesa na napipilitan ka lang. Kaya ang daming Christian, dahil sa ganitong mindset, ayoko na magbigay kasi hindi bukal sa puso ko eh. And the third reason is the personal financial reason. Parati natin naririnig, bakit hindi ka nagtatithes and offering? Kasi sa akin pa nga lang, sa pamilya ko pa lang, kulang na. Tapos babawasan ko pa, magbibigay pa ako ng tithes and offering. Diba? And yung isa sa naririnig din natin sa mga estudyante, estudyante pa lang naman ako. Pag nagbigay ako, hindi naman siya magmamatter kasi magkano lang naman binibigay ko, wala naman akong sariling trabaho, ang liit lang naman ang pera na hawak ko. So ito yung top 3 reason bakit marami daw Christian ang hindi nagbibigay dahil sa church-related reason, theological reason, at yung sa
personal na financial reason. Ngayon pag-usapan natin kung gaano nga ba talaga ang purpose ng pag-usapan natin ngayon, maunawaan natin, makita natin kung gaano kahalaga na tayo ay nagbibigay ng ating tithes and offering. Okay, sabi rito, gaano nga ba ay bakit mahalaga ang igapo at ang pagbibigay? Unang dahilan bakit mahalaga na nagbibigay tayo ng ating igapo o ng mga kaloob kasi yan, ang pagbibigay ay tanda ng pagmamahal sa Diyos at sa simbahan. Hindi ko na kayo tatanungin kasi alam ko na isasagot ninyo. Pag tinanong ko kayo, mahal mo ba si Lord? Siyempre, automatic. Yes, mahal namin si Lord. Pag tinanong ko kayo, mahal niyo ba ang SLC? Yes, automatic sabihin niyo mahal yung SLC. Ngayon, kung totoo nga talaga na mahal natin ang si Lord at SLC, dapat nakikita yon sa kung paano tayo nagbibigay sa church, kung paano tayo nagbibigay kay Lord. Sabi nga nung kasabihan, maaari kang magbigay ng walang pagmamahal, ngunit hindi ka maaaring magmahal ng walang pagbibigay. Naniniwala ba kayo dito? Amen po? Yung mga politiko na namimigay sila ng mga kaban-kaban ng bigas, namimigay sila ng mga iba't ibang groceries, supplies, kung ano man, walang pagmamahal yon kasi binibigay nila yon para magkaroon ka ay makuha nila yung boto mo. 'Di ba? Pero kapag nagmamahal ka na, hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang isang tao or mahal mo yung pamilya mo o yung kung ano man nang walang katumbas sa pagbibigay. In fact, si Lord mismo, pinakita niya yan na kapag nagbibigay, ay nagmamahal ka, dapat nagbibigay ka. Sabi sa 1:3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos, minahal tayo. Kaya ang kapalit nito, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Nakikita ninyo, automatic, nagmahal ka, automatic magbibigay ka. Laging ano yun, laging magkasama yon. Sabi nga ni Jesus Christ, kung sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ano yung pinahalagahan mo sa puso mo, kung ano yung minamahal mo, malamang doon na pupunta yung iyong kayamanan. Doon na pupunta yung panandalapi. Diba? May mga kilala tayo na ang heart nila nandun sa pagko-collect ng sapatos. Makikita mo, ang daming kino-collect ng sapatos, pero hindi naman sinusuot. Pero mahal kasi nila yung mga collection nila. Kaya doon na pupunta yung kayamanan nila. Diba? Merong kapag mahal mo yung pamilya mo, doon na pupunta yung pananalapi mo. 'Di ba? Yung mga toy collector, yung mga laruan, ang tanda-tanda na nagko-kolekta pa ng laruan, pero dahil mahal nila 'yon, doon na pupunta yung pananalapi nila. Totoo nga naman talaga, kapag minahal mong isang bagay, isang tao, automatic doon mapupunta yung kayamanan mo. Naalala ko nung nanligaw ako. Alam mo, high school pa lang ako, wala akong sariling pera. Pero bumili ako ng bear cuddler na outside sa budget ko. Ang mahal-mahal. 'Di ba? Pero para lang maibigay ko doon sa tao, maparamdam ko sa kanya na mahal ko siya, tinumbasan ko yun ng pagbibigay. Kasi nga, automatic yan na kapag ka pinahalaga mo isang bagay, may kasunod yun na pagbibigay. Di ba? So, sabi nga dito, yan, kung hindi na tayo sakop ng mosaic law, kaya hindi kailangan 10% or bukal sa puso na lamang yung ating ibinibigay. Actually, naging argument mo to kapag ka medyo questionable kung mahal mo nga ba talaga si Lord. Diba? Kasi kung mahal mo, hindi ka na magtatanong dapat ba nagbibigay ako? Dapat ba talaga? O parang automatic na, mahal ko, automatic, doon mapupunta yung aking kayamanan. So kapag sinabi mo mahal mo si Lord, mahal mo yung SLC, saan dapat napupunta yung ating pananalapi or saan dapat napupunta yung ating kayamanan? Di ba dapat kay Lord at sa SLC? Di ba? Kasi kung medyo sablay tayo doon lumalabas na lagi tayo maghanap ng reason para hindi magbigay. Gagamitin pa natin yung theology. Yung sinasabi nila dito, yung 2 Corinthians 9:7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ng ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob. So ito yung usually na kinakapitan ng mga gumagamit ng ganitong principle. Dapat daw pag nagbibigay ka, kung ano lang yung bukal sa puso mong ibigay. So magkano pinag-uusapan natin dito? 1%? 2%? Diba? 3%? Ang tanong naman dito, yan lang ba yung halaga ng pagmamahal natin sa Diyos? 1%, 2%, 3%? Diba? Hindi naman kasi sa totoo lang kung mahal mo, hindi ka mag-aalangan na gastusan. Imaginein mo kapag nagde-date kayo ng girlfriend mo, okay, nanliligaw ka, dinadala mo sa mamahaling restaurant. Nagde-date kayo, gumagastos ka ng malaki, hindi ka nang hinayang. Bakit? Kasi mahal mo, bibilhan mo ng regalo, hindi ka nang hinayang kasi mahal mo. Naalala ko nga dito sa church natin, medyo marami na yung nagiging engaged, di ba? Yung mga medyo kaidaran ko nasa age bracket, ang dami na nagiging engaged. So, mayroong time na kami ni Francis, nagbabrowse kami ng mga singsing.
Bago niya pa to ano, bago pa siya mag-propose, nagbabrowse kami ng mga sing-sing. So naghahanap kami, nag-propose na si Francis, di ba? Hindi pala sigurado. Naghahanap kami ng mga sing-sing. So nakita ko yung mga price ng mga sing-sing. So, grabe, ang mahal pala mag-propose, no? Talagang buti na lang. Okay. Ang mahal pala ng mga sing-sing. Pero hindi ko nakitaan si Francis na, Kuya, ang mahal kasi. Baka pwedeng ano, yung tigli 5 piso na lang, bilhin natin. yung free sa mga candy, gano'n, yun na lang yung gamitin natin pang-propose. Hindi eh, di ba? Kasi gusto mong iparamdam na mahal mo, kaya hindi mo panginayangan yung binibitawan mong salapi o gastos. Ganon din. Kapag ka ikaw, mahal mo talaga si Lord, mahal mo ang SLC, hindi ka nagbibilang. Hindi mo iniisip or hindi mo binibilang kung magkano na ba or kung sobra-sobra na ba yung binibigay mo. Kasi nga, mahal mo si Lord eh, hindi mo panghihinayangan. At saka yung gumagamit ng ganitong verse, nakakalimutan yata nila yung prior verse. Sabi rito sa 2 Corinthians 9:6, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Bago sinabi ron na dapat maluwag sa puso mo, expect mo rin na kapag kakunti ang binibigay mo, kunti din yung aanihin mo. Parang ganun. Tsaka kung pag-uusapan natin yung New Testament na giving, alam nyo ba sa New Testament na giving, hindi nila masyadong pinufokusan yung 10% kasi nga sa New Testament, hindi 10% ang giving na kanilang standard. Alam nyo kung ilang percent? Hula. 100%, tama. 100% sila sa New Testament. 'Di ba? Sa ano 'yan? Makikita niyo yan sa Book of Acts, yung mga first formed churches, ang ginagawa nila, binebenta nila yung mga ari-arian nila, tapos binibigay nila lahat sa church. Si Ananias at kay Sapphira, diyan sila nayari 'di ba? Kasi hindi nila binigay yung buong pinagbentahan nila. Tapos kung makikita ninyo sa Corinthians, yung sa Macedonia, meron dong part na sinabi rito, itong mga tiga Macedonia ay halos hirap na hirap at naghihikahos, pero hindi sila tumigil sa pagbibigay. Parang tayo, 'di ba? Para mga tiga Baseco, yung mga tiga Baseco, hirap na at naghihikahos, pero hindi sila tumitigil sa pagbibigay. Sabi pa nga ron yung mga tiga Macedonia daw, sila pa yung nagpe-pressure sa kanilang mga leaders na, yun na ba yun? Wala na ba tayong iba pang gagawin? Kasi gusto pa namin magbigay. Parang may ganong impression na binigay yung mga tiga Macedonia. So ang ibig sabihin lang nito, kung talagang mahal mo si Lord at mahal mo yung church kung nasan ka ngayon, hindi na issue sa'yo, wala nang usapan na, laki-laki ng 10%. Kasi actually 10% is not too much. 10% is a moderation. Ginagamit natin tong baseline kasi kahit before the Mosaic Law, si Abraham nag-offer na siya ng 10% kay Melchizedek. Tapos pag binasa mo yung buong testament, it's the same God na pinaglilingkuran natin, 10% talaga yung acceptable sa kanya na pag-iika po. Kaya yun yung ating ina-apply. Okay, sabi nga rito, hindi magkano, kundi gaano ko na ipapakita ang pagmamahal sa Diyos sa aking mga kaloob. So pag hawak mo yung iyong kaloob, malaki man yan, maliit man yan, yan kasi yung pagpapakita mo na, Lord, mahal kita para sa iyo to. So wala tayong pinag-uusapan na kung magkano ba yan. Amen? Amen. Okay. So sa tithes and offering, medyo tahimik talaga mga tao pag ganyan. So, ang tanong ko nga dito, ang taga-SLC ba nagmamahal kay Lord? Ang mga taga-SLC ba nagmamahal sa church? Diba? Amen, amen. Okay, sige. So, amen sabi ninyo, tingnan natin kung totoo. Sabi rito sa ating data, ayan. Actually, nagpe-prepare ako ng presentation ko sa finance. Na taon na ako yung na-assign dito. Kaya sinabay ko na. Mas una nyo pa makikita yung report ko kaysa sa mga department heads. So, ayan. Since 2013, alam nyo, 2013, estudyante pa lang kami. Graduating pa lang ako noon. Estudyante pa lang yung mga iba dito. First time ko mag-report nung annual na kung magkano yung na-collect natin tithes and offering sa ating church. Nasa almost 500,000 siya. Alam nyo, that time, dahil nga mga estudyante pa lang kami, laking-laki kami dyan. Wow, sabi namin, hindi mo akalain. Tiga Baseco tayo, nasa Baseco tayo, pero na almost half M pala yung ating nako-collect sa loob ng isang taon. Talagang kami, sobrang blessed, sobrang na-encourage kami na napaka-giver ng mga kasama namin sa church. Tapos, kung titignan mo dito, by 2025, na-triple yung ating tithes and offering. 'Di ba? Palakpakan niyo yung mga sarili ninyo, 'di ba? Kasi dahil yan, sa marami sa atin yung natutong magbigay. Marami sa atin yung natutong magmahal kay Lord, natutong magtiwala kay Lord. Kaya yung tithes and offering natin ay
na triple. So sa totoo lang po, bilang part ng leadership ng ating church, sobrang appreciated natin yan. Na marami sa atin talaga yung generous, nakiki-participate pagdating sa pagsusupport ng ating church through our tithes and offering. Pero alam nyo, syempre, as finance, responsibility ko pa rin na alamin kung ito na ba talaga to. Wala na ba tayong pwede pang i-improve? Kaya ginawa ko, tinignan ko ngayon yung data kung ilan ba talaga yung nagbibigay sa church. Constant giver, ibig sabihin yan, 4 to 5 weeks na nagbibigay, hindi sumasablay. Meron tayong 26, 9 na lalaki, 11 na babae. Yung consistent naman, minsan sumasablay, pero most of the time naman, okay naman yung giving niya. Meron tayong 11 na lalaki at 18 na babae, total of 29. Meron naman tayong inconsistent giver, ito yung medyo 1 to 2 weeks lang magbibigay, tapos medyo next month na ulit, mga ganyan-ganyan. Meron tayong 50 people na medyo inconsistent pa pagdating sa pagbibigay. Non-giver, ibig sabihin nito, hindi talaga, medyo matigas. Iba talaga, hindi natin talaga kaya. Di ba? Pagdating sa pagbibigay. Meron tayong 75 people na 0 to 1 week per month na nagbibigay. Ibig sabihin, magbibigay ngayong week. Pwedeng next month na uli, or baka next year na ulit. Di ba? Parang ganun. Habang titinan ko yung data, pulang-pula eh. Parang ganun talagang, wala talaga. Parang ganun. Imagine meron tayong 75 people na ganon. Pero again, hindi ko kayo dinidiscourage. Kaya ko to sinishare kasi gusto kong ipakita sa atin na actually, mayroon pa pala tayong pwedeng i-improve. Yung pinakita ko kanina, hindi pa pala yan yun. Hindi pa pala talaga ito yung actual na ating data kung matututo lang talaga tayo lahat or maunawaan natin kung gaano kahalaga yung pagbibigay. Meron pa tayong i-improve kung itong 50 and 75, 125 people na nasa atin ngayon, hihipuin ng Lord at talagang magkukusan loob, magkukommit na Lord. Simula ngayon, di ba, susupport na ako, ibibigay ko na yung para sa'yo. That's 70%, 70% nung taga-SLC yung medyo may problem pa pagdating sa giving. Pero thank God, salamat naman sa Diyos sa 30%. Kasi ang 30% na status ay hindi na malala. Mas marami pang churches ang hirap na hirap dahil hindi nila na-reach yung 30%. Given na nasa Baseco tayo, hindi naman tayo mayayaman, hindi naman talaga tayo wala naman talaga tayong milyones, malaking na to, malaking achievement na as a church na nare-reach natin yung 30% for giving. Pero yun nga, di ba, sabihin mo sa katabi mo, pwede pa mag-improve. Sa kabila naman sabihin mo, kung nagbibigay ka lang. Oo, sa totoo lang. Huwag kayong mag-alala. 70% of people hindi nagbibigay, so may tatamaan kayo dyan. For sure, di ba? Merong isa dyan sa katabi ninyo, di ba, na nandyan sa kategory niyan. Okay, so second reason bakit mahalaga yung ating pagbibigay sa church, kasi ang pagbibigay ay tanda ng ating pagsunod sa Diyos. Kahit yung mga pastors, takot sila pag-usapan yung tithes and offering. Hindi ibig sabihin nito, less important ito pagdating sa ating Christianity. Papatunayan ko yan sa inyo kay Jesus Christ. Yan. Si Jesus Christ sa kanyang teachings, napakarami ng kanyang teachings nag-focus sa pagbibigay at nag-focus sa pananalapi. Meron dyan, yung sa Matthew 6:24, you cannot serve two masters, God or money. Meron yung give in secret sa Sermon on the Mount, yung sa widow's offering, parable of the talents, the rich fool. Actually, hindi lang yan. Napakarami pa ng mga binigay ni Jesus Christ about finances. So kung si Jesus Christ mismo, inulit-ulit niya to. Imagine mo si Jesus Christ, 3 years lang siya nagturo, pero napakaraming pagtuturo niya tungkol sa finances, tungkol sa pagbibigay. Ibig sabihin, as a Christian, kung sinabi mo na ikaw ay followers ni Christ, mahalaga na natututukan mo rin kung nasusundan mo ba siya pagdating sa principles ng pagbibigay. Kaya nga kapag alam natin to, hindi mo na iisipin na hindi naman to mahalaga. Cross out na sa'yo yan kasi alam mo na kaagad na si Jesus Christ, in-emphasize, ibig sabihin, mahalaga. Sabi nga dito sa Matthew 19:19-22, mayroong isang binata, ayan, sabi niya rito kay Jesus Christ, gusto kong sumunod sa'yo, ano yung kailangan kong gawin? Ito yung sinabi ni Jesus Christ sa kanya, alam mo mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igala mo ang iyong ama't ina. Sabi ng binata, sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata, di ba pinagmalaki niya, mula pa bata pa ako,
tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Sabi ni Jesus Christ dito, magiliw siya tinignan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay mo sa mahihirap. So makikita ninyo, parang sinasabi ni Christ sa kanya, kaya sabi niya, ginagawa ko na lahat ng utos mo eh. Di ba? Parang kumbaga kung sa SLC, Lord, di ba? Ang sipag ko naman umattend na Sunday, ang sipag ko mag-LG, nag-handle lang ako ng people eh. Meron akong minister, tatlo-tatlo pa nga eh. Pero sabi ni Christ, okay, sige, sabi niya, okay na yan, lahat ng ginagawa mong yan, pero may isa ka pang bagay na dapat gawin. Ang galing mo kasi dyan, pero hindi ka nagta-tithes and offering. Parang ganun yung sinasabi ni Christ, di ba? Parang ganun yung gesture. So yung binata, sabi niya, nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Ibig sabihin, hindi pala porke masipag ka sa church, hindi pala porke masipag ka sa ministry, inatin mo lahat ng gawain, okay na yung puso mo. Kasi itong mismong lalaking to, nung yaman na yung usapan, hindi na siya willing sumunod kay Lord. Nalungkot na siya. Ganun ba tayo? Pag pera na ang usapan, biglang yung obedience sa babawasan. Yes, magsisimba ako. Yes, mag-LG ako. Yes, aatin ako na lahat ng fellowship. Mag-tithes and offering ka. Wait lang. Di ba? Yan kasi medyo hindi ako willing na gawin. Kasi pagdating talaga sa usapan sa lapi, marami na yung doon talaga sila natetest. Okay? So, kapag alam natin, 'di ba? Alam natin na si Jesus Christ, in-emphasize niya na katumbas or attach sa ating paglilingkod kay Lord or pagsunod kay Lord, yung ating pagbibigay, hindi mo na idadahilan na kasi baka may corruption sa loob ng church. Yung alam mo, para lagi ka nagtitutorize, siguro kung saan nila ginagamit yung mga perang binibigay namin, di ba? Grabe, nagbibigay kami lagi linggo-linggo, saan kaya ginagamit ng mga leaders yun? Hindi ka na magaganyan eh. Kasi alam mo na yung pagbibigay mo is an act of obedience mo yan kay Lord. Sumusunod ka kasi sinabi ni Lord na pag sumunod ka sa akin, kailangan nagbibigay ka. Meron ako nakausap na isang tao, hindi siya taga SLC, taga ibang church siya. Sabi niya sa akin, pwede ba na sa inyo na lang ako magbigay? Dito lang, sa church natin, sa SLC. Pwede ba na sa inyo na lang ako magbigay? Sabi niya, ganun. Sabi niya, nakikita ko yung mga ginagawa ninyo sa SLC. Talagang nagtatrabaho talaga kayo para kay Lord. So sabi ko sa kanya, bakit naman po? Ano po bang reason? May church kayong inaatinan, di ba? Sabi niya, kasi sa church namin, alam ng lahat na yung pastor namin nagnanakaw. Yun yung sabi niya. Sabi niya, kaya ayoko na magbigay kasi alam ko na mapupunta lang din sa kanyang bulsa. Parang yun yung sabi niya. Kaya gusto niya sa atin magbigay. So ang sabi ko sa kanya, yung natutunan natin kay Pastora Shadow, sabi ko, pag kumakain po ba kayo sa Jollibee, sa McDo kayo nagbabayad? Kung hindi, di ba? Sa Jollibee kayo nagbabayad. Kasi sabi ko, doon ka kumakain. So ibig sabihin, kung ito yung church na to, diyan ka nakabilang, yung pastor na yan yung nag-feed sa'yo ng Word of God, responsibility mo na mag-tithes and offering dyan. Hindi dahil sa pastor, kundi dahil sa nag-o-obey ka kay Lord. Sabi ko sa kanya. Kung kinukurakot na yan, mananagot siya kay Lord. Pero, kung hindi ka magbibigay dahil baka kukurakutin niya, ikaw ang mananagot kay Lord. Pananagutan mo na yun. Kaya sabi nga ng Malakias 3:8, ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan, sa mga ikasampung bahagi at mga handog. So kapag hindi pala natin binibigay yung ating tithes and offering, tayo yung guilty. Na tayo yung mismong nagnanakaw nagnanakaw sa Diyos dahil hindi natin or hinuhold off natin yung pagbibigay natin ng ating mga tithes and offering. Imagine ninyo, sino rito galit na galit ka na kay Bryce Hernandez? Galit na galit ka kay Alcantara, di ba? Kasi mga magnanakaw tong mga to. Kay Saldico, galit na galit ka kay Martin Romualdez. Pangalawang reason, nagbibigay ka kasi sumusunod ka sa utos ng Diyos. Pangatlong reason, ang pagbibigay ay tanda ng pagtitiwala at
pananampalataya. Sabi nung Matthew 6:25-26, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim na umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sabi mo nga sa katabi mo, mas mahalaga ka sa ibon. Okay, mas mahalaga po tayo sa ibon. Ito kasi, ang isa kaya sa reason kung bakit maraming Christian din nahihirapang magbigay, yung kakulangan sa pagkakakilanlan sa Diyos. Hindi naman talaga usapan niya na, kasi kulang o kasi kapos Parang gano'n. Minsan ang ano lang talaga, ang pagkukulang natin, hindi natin alam kung gaano yung kayang gawin ng Lord. Hindi natin alam kung gaano tayo kayang pagpalain ng Lord or gaano niya kayang ibalik sa atin yung ating mga binibitawan na salapi para sa kanya pagbibigay. Bakit malakas ang loob ko sabihin to? Dahil hindi ako yung nangangako sa inyo na pagpapalain ko kayo. Dahil ang Diyos ang nagsabi nito na kapag ka nagbibigay ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Si Lord mismo ang magpo-provide sa'yo. Kung nauunawa atin na si Lord is the creator of everything, lahat ng bagay sa mundo, siya ang may likha, hindi ka na hindi ka na mag-question na pag binigay ko ba to kukulangin kami. Kung naunawaan natin na ang Diyos natin is the Jehovah Jireh or God the provider, hindi ka na mag-question na baka pag binigay ko to sa katapusan, wala na kaming kainin. Hindi ka na magaganon Kasi alam mo yung capability ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Alam mo kung gaano yung kakayanan na kaya kanya pagpalain. So kung sapat lang yung pagkakilala natin sa Diyos, sapat lang yung ating pananampalataya sa Diyos, hindi mo na idadahilan to na sa akin nga kulang pa. Sa pamilya ko nga kulang pa. Automatically, alam mo na kagad para kay Lord to. Kasi responsibility ko to para kay Lord at alam ko na si Lord, siya ang bahala sa akin. Sabi nga dito, mahirap magbigay sa panahon ng kahirapan, ngunit mas mahirap magbigay kung hindi mo lubos na kilala ang Panginoong iyong pinaglilingkuran. Okay. How about yung second reason natin, sabi rito, kasi estudyante pa lang naman ako. Diba? Marami rito estudyante, di ba? Amen ba? Amen? Magkano ang allowances ng mga estudyante ngayon? Tanong ko lang. Per day, magkano per day? Iba-iba. Taas ang kamay ng allowance mo per day, 50 pesos. Okay. 100 pesos. 150. 200. O, kita ninyo, hindi naman pala talaga kayo mahihirap Nagpapanggap lang kayong mahirap. 200 pesos per day, mahirap. Okay. So, marami tayo dito estudyante na, sabihin natin 100 pesos. 100 pesos yung standard average na allowance ng mga estudyante natin dito. Ang hinihingi ng Diyos ay 10% ng 100 pesos. Magkano yan? Magkano yung 10% ng 100 pesos? 10 pesos, di ba? 10 piso. Ngayon, dahil estudyante ka pa lang, ang iisipin natin, 10 piso lang naman to, gaano, barya lang to, pag binigay ko to sa church, wala naman to magagawang impact, wala naman to matutulong sa church. Okay. Yun nga natin pinag-uusapan na dahil estudyante ka pa lang, iniisip mo na, na parang hindi substantial yung iyong pagbibigay. Sa totoo lang po, hindi totoo yan. Dahil sabi ng verse sa Lucas 6:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay, mandaraya rin sa malaking bagay. So, ito yung gusto kong sabihin. Yung 10 pesos ngayon na hindi mo binibigay dahil hindi mo pinapractice yung discipline ng giving, maniwala ka sa akin, pag sumasahod ka ng 10,000 pesos, 1,000, hindi mo pa rin ibibigay yan. Kasi sanay ka na hindi ka nagbibigay. Kung hindi mo binibigay yung 10 pesos ngayon, pag 50,000 pesos na ang sahod mo, hindi mo ibibigay yung 5,000 pesos. Subok natin yan. Na marami nagsabi na, tsaka na ako magbibigay kasi gipit pa, kasi mahirap pa, kasi kunti pa lang yung pera ko. Tsaka na ako bibigay pag medyo marami na akong pera. Sa totoo lang po, pag hindi ka na pagkakatiwalaan ni Lord sa maliit na bagay, hanggang sa mag-handle ka ng malaking bagay, hindi ka pa rin mapagkakatiwalaan. Kasi practice at discipline yan At masakit pa nito, marami sa atin hindi umuusad, hindi na puro-promote sa trabaho, prosperity gospel, hindi na nabibigyan ni Lord ng next level pagdating sa kanyang finances kasi nga
hindi ni Lord na pagkakatiwalaan sa malaking bagay, ay sa maliit na bagay, kaya natakot si Lord, baka pabinigyan ito ng malaking bagay, lalo tong magnanakaw sa akin. Parang ganun. Meron ko papakita sa inyo ritong data doon sa prinesan ko sa inyo kanina. Alam nyo, yan, dito sa constant tsaka consistent giver muna tayo mag-focus. Dito sa 26 people tsaka sa 29 people, alam nyo ba, nasa 9 male na constant giver, 7 dyan na lalaki, since 2015 hanggang 2025, consistent talaga, constant na nagbibigay sa ating church. Hindi yan talaga tumigil sa pagbibigay sa ating church. And 11 naman na babae dyan ay ganun din. Over 10 years na siya nagbibigay sa ating church na hindi nagsasawa na sumuporta at nagbibigay sa ating church. Then, dumating yung 2020, may 2 male na nadagdag na simula nung nagbigay ng 2020 hanggang ngayon 2025. Consistent din talaga. Constant din talaga nabibigay. 2 lang, oo, pero sa totoo lang, ang laking bagay nitong 2 na to. Malaking yan, malaking bilang yan, kaya sobrang praise God talaga na merong 2. Tapos yung 6 na babae, ganun din. Merong 6 na babae na for 5 years now, consistent na nabibigay sa atin. Sino to mga taong to? Alam nyo, hindi ito yung mga tao na pumasok sa church natin, mayaman na. Hindi ito yung pumasok sa church natin, may trabaho na. Itong 7 people, 7 male and 11 female na to, dito talaga yan na sana'y magbigay. Estudyante pa lang yung mga yan noon, nagbibigay na sila sa church ngayon, bless ni Lord. From 100 pesos na binibigay nila noon, ang binibigay ngayon nasa 10,000 to 15,000 pesos na. Ganun na kalaki yung binibigay sa ating church. Kasi, nung estudyante pa lang sila, na-practice na nila na nagbibigay sila kay Lord. So, totoo po yan. Pag ngayon pa lang na estudyante ka, hindi ka nagbibigay kay Lord, I'm telling you, hanggang pag-graduate mo, hindi ka magbibigay kay Lord. Okay. How about yung 6-9? Meron tayong 6 na male and 9 na female na for 10 years nagbibigay na rin sa atin. Tapos meron tayong 5 and 9 na for 5 years consistent na nagbibigay na rin sa atin. Alam mo, ang una mong iisipin, ito yung mga tao na nakakaluwag sa buhay. Mali po ulit. Ako na nakakakita nung mga taong to siyempre, may na-monitor namin sa finance. Ako na nakita sa kanila, hindi po ito nakakaluwag sa buhay. Hindi po ito yung mga maraming spare money or maraming businesses. Ito rin yung mga tao na talaga nga namang medyo naghihikahos, medyo nahihirapan sa kanilang finances. Pero, for 10 years now, patuloy pa rin silang nagbibigay. So yung pagbibigay po talaga, kapag ka ngayon pa lang napagkakatiwalaan ka na ni Lord sa kung ano yung meron ka ngayon, mapagkakatiwalaan ka rin ni Lord once na bless ka na niya ng plenty. Amen? Fourth reason bakit mahalaga yung pagbibigay natin sa church. Kasi ang pagbibigay ay isang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. So kapag nagbibigay pala tayo, pinapupurihan natin ng Lord. Sabi nga sa Kawikaan 3:9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Okay. Pag-usapang worship po or usapang pagpupuri sa Diyos, hindi lang yun yung mga tumutugtog dito, hindi lang yun yung mga kumakanta dito, hindi lang yung mga sumasayaw, hindi lang yung mga nagmi-ministry ngayon sa likod, hindi lang yung mga nagli-lead. Mismong sa panahon na ikaw ay nagbibigay ng iyong tithes and offering, na-honor mo si Lord or nabibigyan mo siya ng parangal. Amen. Agree ba kayo doon? Paano? Di ba? Papatunayan ko yan sa inyo kung paano ninyo na-honor si Lord or na-worship si Lord sa pagbibigay ng inyong mga tithes and offering. And para masagot yan, mahalaga maunawaan natin. Ayan. Sabi pa ni required, anything you do that brings pleasure to God is an act of worship. So mahalaga maunawaan natin, saan nga ba napupunta ang ating kaloob? Kapag nasa loob ka ng isang church, di ba, nag-offering ka, saan nga ba napupunta yung ating mga kaloob? Bakit sinasabi ni Kuya Ian na sa pagbibigay ko ng kaloob na worship ko na ni Lord? Alam nyo, dito sa church, meron lang naman tayong 8 na main projects or program na pinaglalaanan natin nung nakokollect natin ng tithes and offering. Ayan yung pagpapanalo, pagpapanatili, pagpapaganda, pangangalaga, fellowship, events and celebration, assistance, and bills. Basically, ito yung mga ginagastosan natin dito sa church. And sa kabutihan naman ng Diyos, napakarami sa atin yung talagang nagagamit sa pamamagitan ng tithes and offering. Kaya natin nagagampanan tong mga tungkulin na to. And lahat po ito ng mga nilista ko dito, ginagawa talaga natin ng church natin to. Yung iba sa inyo, nakikita nyo to, iba sa inyo, naramdaman nyo to. Wala po ditong ghost project.
Di ba? Wala ditong nakalagay lang dyan. Tapos ang dami-dami insertions. Walang ganun dito sa SLC. Kapag nakalagay dyan, ibig sabihin, ginagastosan talaga natin yan. Ginagamit natin dyan yung lahat ng ating mga nako-collect na tithes and offering. Wala pong corruption sa loob ng SLC. I can confidently say na walang nangyayaring corruption sa loob ng SLC. Actually, yung ating pastor, yan, nasabi ko na to, wala talagang, in my years na paglilingkod as a finance head, hindi ko talaga nakitaan ng bahid ng corruption yung ating pastor. Kung may magnanakaw man dito sa church, alam niyo kung sino? Yung finance head natin, malamang kung may magnanakaw, yun talaga yung magnanakaw dito. Kasi siya yung merong pagkakataon. Sino ba yun? Ako yun. Ako yun. So kung may magnanakaw dito, ako lang ang pwede magnakaw kasi ako talaga yung nakakahawak, ako yung nagmamanage ng pera. Ako yung pwede maglagay ng mga insertion sa Bicam, di ba? Sa NEP, kung saan ako gusto maglagay. So ako yung may ano. Pero sa totoo lang, yan, tamaan na ako ng kidlat kung meron akong, baka kumidlat bigla ako. So, tamaan ako ng kidlat kung meron akong ibinulsa na pera ng church. Kasi sa totoo lang po talaga, sa tagal na paglilingkod ko as a finance head, wala akong binulsang kahit na magkanong pera na galing sa church. Kaya akong sabihin yan. So, ano ba itong mga to na ginagastosan natin? Sa pagpapanalo, mayroon tayong mga activities from evangelism. Aware yung iba, meron tayong home LG na ginagawa, campus ministry, and syempre, isa sa paraan para abutin yung ating community, may mga gawain tayo sa community engagement na kung saan meron tayong mga health corner, meron yung namimigay ng mga typhoon tsaka fire victim, yung mga nasa home care natin. Ito yung way natin para maipanalo yung mga nasa community natin kay Christ. Tingnan mo naman, oh, di ba? Yung tingin ni Manong kay Rose, talagang gandang-ganda na siya eh. Kasi sobrang bait eh. Di ba? Yan yung gusto natin. Yung makita tayo na nasa community na mababait, makita tayo na sa community na tayo ay talagang namang mga nakikita na worship si Lord dahil nakikita nila yung kabutihan natin na nagmumula sa Diyos. Alam niyo, para ma-reach natin yung community, para makapag-win tayo ng people, na gumagastos tayo ng 95,000 per year or almost 100,000 sa isang taon para lang maabot natin yung mga hindi pa nakakilala sa Diyos or 8,000 per month. Ito yung ginagastos natin para dito. Next, yan. Sa pagpapanatili at pagpapalago, ito yung ginagawa naman natin para yung mga nasa loob ng church maging qualified talaga or mag-grow talaga as a Christian. Meron tayong, yung discipleship, may mga ginagawa sila, mga program, mga strategy kung paano mapanatili. Pero meron tayong mga pinupuntahan ng mga trainings and seminar, and kung hindi kayo aware, kailan lang, ginawa natin yung hermeneutics. Yung kung saan yung mga leaders natin tinuturuan about the Bible para mas lumago, mas lumalim yung alam nila sa Bible. So, can you imagine, nagbibigay ka lang. Ang ginagawa mo lang, ibinibigay mo lang ikapo mo para kay Lord, pero tinutulungan mo na pala yung church na i-win yung community. Nagbibigay ka lang, pero tinutulungan mo na pala yung mga leaders na lumapalataya, na marami yung magstay sa SLC. Pero nagbibigay ka lang, na-worship or napaparangalan mo si Lord sa iyong giving. Next is yung pagpapaganda. Ito, isa sa ginagastos natin to sa church, yung pinapaganda natin yung ating place of worship. Meron tayong ginagawang mga maintenance na regular sa church kapag may mga nasira, mga improvement. Pero ang major natin itong renovations. Tignan niyo yung picture ng church natin noon. Ito yung itsura ng church natin noon before tayo mag-start ng renovation. Yan, ganyan lang siya. Tapos kita niyo ito yung sa mga picture na to. Ayan o, ito yung payat-payat pa ni Rocky dyan o. Di ba? Yung time na yan, tignan mo yung church, parang pinagtagpitag yung mga plywood, tapos parang may isang nanay lang na wala nang ginagamit na kortina sa bahay, kaya dinala sa church para may kortina yung church. Ganyan yung situation natin noon. Pero dahil sa ating pagbibigay, nagawa natin na pagandahin yung church. Diba? Aircon, naka-aircon tayo ngayon, ang lamig-lamig. Dati pag pumunta ka rito, ang dala mo pamaypay. Ngayon, ang dala mo jacket. Diba? Tapos dati pagpunta mo rito, yung makeup mo, haggard ka na. Ngayon, nakakapag-outfit of the day ka pa. Kasi hindi ka nag-aalala na, ang init sa church. Tapos alam nyo dati, bukas yan. Nagpipreach kami dito noon, minumura kami dyan, may dumadaan, minumura kami, sinisigawan kami na kung ano-ano. Kaya sinara natin. At nagawa lang natin ito dahil may mga tao na ipinagamit yung kanilang sarili pagdating sa pagbibigay. So sa pagbibigay natin, napapaganda natin yung lugar kung saan natin pinupuri ang Lord. Next, yung pangangalaga. Ayan, sa pangangalaga, alam nyo, isa sa advocacy ng ating church, ay yung huwag natin pabayaan yung mga nagtatrabaho para kay Lord. Kaya alam nyo, yan, allowances, naglalagay tayo ng mga allowances sa lahat ng mga nagtatrabaho sa church.
Binibigyan natin ng allowance yung mga ministers, binibigyan natin ng allowance yung mga light group leaders. Kasi ayaw naman natin na na hindi sila nare-reward or hindi sila na-appreciate sa kanilang ginagawa. Pag nagmi-meeting yung mga yan, may mga pagkain yan, ostya lang yan. Pero pag nagmi-meeting yung mga yan, may mga pagkain yung mga yan, ayaw natin na nagugutom kayo. Di ba? Yung nagmi-meeting kayo, tapos kumukulo yung tiyan nyo kasi wala kayong makain. Kaya nag-allocate tayo ng pagkain sa mga meetings. At kapag may mga departmental events kayo, yung mga celebrations niyo, mga outing, kung ano-ano, mga Christmas party, binabudgetan natin yan. Gumagastos tayo dyan sa pangangalaga sa lahat ng mga nasa loob ng SLC ng up to 420,000. Can you imagine? Almost half ang ginagastos natin para lang alagaan kayo. Di ba? Tapos yung iba sa atin ayaw magbigay. Okay? Inaalagaan ka pero ayaw magbigay. Kaya ang sasabi ko sa inyo, sa simpleng pagbibigay lang, natutulungan natin yung church na alagaan lahat ng mga workers natin sa loob ng church. Next, fellowships. Bukod sa Sunday service, meron tayong TP, Redefined, Kids, Couples, na ginagastos natin ng up to 90,000 per year or 7,500 per month. Next, sa mga events, yan, sa mga family day. Ang saya natin pag family day. Ang saya natin kapag ka-anniversary, Christmas party, pag may mga appreciation events, may mga Mother's Day event, Father's Day event. Pero alam nyo po, lahat ng yan nagiging possible na nagagawa natin dahil sa pagbibigay. Dahil sa natatanggap natin na tithes and offering. Kaya nakakapagdiwang tayo ng sama-sama. So yun, nagbibigay ka ng tithes and offering mo, nagiging possible na by next year, pwede ulit tayo mag-family day. Nagbibigay ka ng tithes and offering mo, nagiging possible na by next year, yung anniversary natin, pwede nating mas gandahan. Dahil sa iyong pagbibigay ng tithes and offering. Gumagastos tayo para dyan ng 150,000 per year o 12,500 per month. Alam nyo, sa church din, isa sa ginagawa natin, yung nagbibigay tayo ng tulong para sa lahat ng mga nangangailangan ng mga medical assistance tsaka funerary assistance. Kasi alam naman natin, wala tayo sa mayamang lugar. So may mga member tayo na may sakit, binabaliwala na lang, hindi nagpapacheck up. Bakit? Kasi wala silang panggastos. Kaya naglaan tayo ng medical assistance na kung saan kapag may mga nagkakasakit, kailangan ng pambili ng gamot, kailangan ng papacheck up, nagbibigay tayo sa kanila ng kunting tulong para dyan. And nilakad talaga natin yan na sana maging substantial siya, yung makatulong talaga siya. Tapos yung funerary assistance, kasi meron sa ating mga namamatay ng mahal sa buhay, nagbibigay tayo dyan ng tulong kasi sakit-sakit mamatayan ng mahal sa buhay. Tapos problemado pa siya sa kung paano ipapalibing. Kaya nag-aabot tayo ng tulong. Hindi naman natin sinasagot yung pagpapalibing, pero kahit papaano, makatulong man lang yung ating binibigay para sa kanila. So imagine, di ba? Nagbigay ka lang tayo ng tithes and offering mo, nung may nangailangan, nakatulong ka, hindi mo alam. Dahil nagbigay ng tithes and offering mo, nakatulong ka dun sa mga kailangan ng pampagamot, nakatulong ka dun sa mga nagduluksa kasi namatayan. Dahil lang sa pagbibigay ng tithes and offering. Last, yan. Yung sa ating mga bills. Okay, let's be realistic. Pag maging realistic tayo, hindi naman talaga yan magpe-pray lang tayo tapos magkakaroon ng ilaw. Let there be light, and there was light. Di ba? Nag-pray lang tayo, biglang nagkaroon ng tubig, hinampas mo yung bato, tapos nagkaroon ng tubig. Hindi naman talaga ganon. Ang katotohanan, para meron tayong aircon na tumatakbo, meron tayong ilaw, kailangan natin magbayad ng bill ng kuryente. Para meron tayong tubig, para hindi naman mapanghi yung CR natin pag umiihi kayo, kailangan natin magbayad ng bill ng tubig. Tapos may mga estudyante tayo na nahihirapan sa mga researches, nagpakabit tayo ng Converge, ng internet, para pwede sila dito mag-research. Tapos yung mga registration natin sa SEC at BIR at sa IC Worship, may binabayaran po tayong bills. Kaya napakahalaga na nabibigay tayo ng tithes and offering. Hindi naman po ito namamalimos ang church sa inyo. Kasi alam natin na ang Diyos ay hindi magkukulang. Magbigay ka man o hindi, ang Diyos ay hindi magkukulang. Ibe-bless ng Lord yung church. Ang question na lang, willing ka bang magpagamit para i-bless ni Lord yung church? Kaya si Lord talaga, kayang-kaya niyang i-bless ang church. Ikaw na lang kung gusto mo na ikaw yung gamitin ng Diyos para sa bagay na yan. Yun nga, nagbabayad tayo ng bills, 240,000 per year or 20,000 per month. So all in all, yan, ang ginagastos natin sa buong isang taon, para dito sa lahat ng mga ginagawa natin sa church, 1,445,000 or 120,500 monthly. Nagiging possible or nagagawa natin itong mga bagay na to dahil sa
may mga tao na tapat sa kanilang tithes and offering. May mga tao na gusto mag-participate, gustong i-support yung ating church. May 30% of people na nagpapagamit para sa bagay na to. Amen? Amen. So, ang nakalagay ito, 120,500. Pag dinivide mo yan sa form, nasa 30,000, tama? 30,000. Ilan yung ating prayer request noon na maging average na tithes and offering ng SLC sa isang buwan? Ay, isang linggo. Ilan? 40 ngayon, di ba? Pero bago yung 40, 30. And palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Kasi talagang nakita natin na nag-manifest. Marami sa atin yung talagang nakipag-cooperate. Marami sa atin talaga na gusto mag-support sa church. Nagmamahal sa Diyos. Gusto magbigay sa church. Gusto magbigay sa Lord. Kaya natin nagagawa lahat ng to dahil na-reach natin yung 30,000 per week na ating target. So, sobrang nakaka-bless. Lalo pa sa situation natin na tayo ay mga taga-Baseco, hindi naman talaga tayo mayayaman. Wala tayong milyon-milyon na pang-casino, di ba? Pero patuloy na ating sinusupport yung gawain ng Panginoon or ino-honor natin si Lord sa ating mga pananalapi. So ang question ko ngayon, what's next? Ako kasi hindi ko maiwasan magtanong eh. Bilang isang finance head, ang lagi mo naiisip. Kasi syempre nakita ko yung data, di ba? May 75% of people tayo na hindi nagbibigay. 70% of people na hindi nagbibigay. So ang lagi ko tatanong sa sarili ko, what if, no? Paano kaya kung yung lahat ng taga-SLC magbigay? Maging tapat kay Lord pagdating sa giving. What's next? Ano pa ba yung mga pwede natin gawin? Ano pa yung mga pwede natin ma-achieve? Ito hindi to official na pinag-usapan ng council or ng kahit na sino. Welcome to my head. As a finance head, ito yung aking naiisip na ito sana pwede natin gawin kung nagbibigay lang sila. Kung nagbibigay yung 70%, ito sana pwede natin gawin. As a finance head, actually ako, iniisip ko talaga, pagdating sa pagpapanalo, yung church planting kasi, ang tagal natin pinagpipray. More than 3 years na natin pinagpipray yung church planting. One of the stronghold kung bakit hindi natin ito ma-implement, kasi nga, hindi pa tayo capable pagdating sa finances. Kasi para makapag-start tayo ng church, kailangan sobra-sobra yung napoprovide dito sa church pa lang natin. Kasi imagine, another church yun. So, hindi pa yun lahat talaga automatically mga giver. Isusupport talaga yun ng mother church. So, kinumpute ko, para makapag-start tayo ng church planting, kailangan natin ng extra 240,000 per year sana. Para lang ma-push. Tapos, inisip ko rin, pagdating sa mga equipment, sa laptops specifically, yung mga laptop, yung marami sa atin dito na nagdadala ng sarili nilang laptop para magamit. Sa finance, yung laptop ni Allen yung ginagamit namin. Sa media, yung laptop ni Glenn, dinadala niya parang secondary laptop. Tapos si Joben, nagreklamo si Joben sa Asher daw, ang bagal-bagal na ng laptop nila. So sabi ko, kung parang pwede sana kung nagbibigay talaga tayong lahat. Pwede tayo makabili ng laptop, kailangan natin additional 150,000 per year. Tapos, yung additional place, ayan, iniisip ko rin talaga. Actually, kinausap ko si Rocky. Sabi ko, tingin ka nga ng bahay na malapit sa church na kung saan pwede nating ilagay yung mga kids. Kasi ang gulo-gulo talaga sa taas. Nandun nagbibilang yung finance, tapos nandun yung kids. Tapos alam niyo naman yung kids, di ba? Ang kukulit. Tapos ang babango. Kaya parang sabi ko, Rak, hanap ka nga ng ibang lugar. Yung medyo malapit lang, hindi delikado pag nilabas mo yung mga kids. Hindi tayo makakasuhan ng kidnapping. Sabi ko, hanap ka ng medyo malapit-lapit lang. Tapos, doon mo sila idala, doon sila i-gather. Aircon natin, pagagandahin natin, tapos lagyan natin ng iba't ibang activities na fit sa mga kids. Pasensya na kayo, sarap mangarap kasi, di ba? Lalo na kapag alam mo na pwede sana. So, hindi ko maiwasan na parang isipin na gano'n. So, sinabi ko sa kanya. Tsaka, pag Sunday, napansin ninyo, nag-LG kayo dito, sabay-sabay. May nag-LG dyan, nag-LG doon, LG dito, LG dito, LG dito. Kumakanta, Sukdulang Biyaya, tapos kumakanta, Wala Kang Katulad, dito kumakanta, Banal Mong Tahanan, tapos dito naghihiyawan kasi kinikilig. Parang, ang gulo-gulo natin pagdating ng Sunday after service. Kaya parang sabi ko, maganda sana kung meron tayong isa pang place. Kaso para ma-achieve natin to, kailangan natin additional na 500,000 per year. And ito talaga sabi ko, maganda sana kung sa SLC, meron na tayong mga full-time worker. Kasi sa ngayon po, ang full-time lang talaga sa atin ngayon, si Pastora mismo nagtatrabaho, yung council, lahat ng council may kanya-kanyang trabaho. So maganda sana magkaroon tayo ng full-time worker.
na talagang hindi na kailangan magtrabaho, mag-focus na lang sa church. 'Di ba? Halimbawa si Tatay Mario. 'Di ba? Wag na magtrabaho si Tatay Mario, gawin natin pastor, 'di ba? Pastor ng church, kapag kailangan niyo ng kausap, punta lang kayo ng church. Additional workers, sana magkaroon tayo ng ganun na full-time. Actually si Pastora, naalala ko, sabi ko kay Pastora, Pastora, alam mo po, sana dumating sa point na kayo ni Pastor full-time pastor na lang, sabi ko. Yung wag ka ng hindi mo na kailangan magtrabaho kasi kaya na kayong i-support ng church. So sabi sa akin ni Pastora, in Jesus name. Ni-review ako ni Pastora, sabi niya, hindi naman iyan, okay lang naman sa akin magtrabaho. Pero alam niyo, iniisip ko pa rin, sana alam mo yun, hindi na kailangan magtrabaho ng mga pastor natin. Nandito na lang sila para pag may kailangan tayo. Pag kailangan nyo ng iyakan, kailangan nyo ng prayers, napupuntahan nyo sila dito sa church. Kaso para mangyari yun, kailangan natin ng additional na 250,000 per year. Di ba? And last, scholarship. Kasi nagbibigay tayo sa mga nagkakasakit, nagbibigay tayo sa mga namamatayan. So parang ang negative naman, lahat ng matutulungan natin yung may mga problema. Sabi ko, bakit hindi tayo mag-invest dun sa may mga potential? Alam nyo, ang tatalino ng mga taga-SLC, amen ba? Mayroon tayo dito 2 valedictorian, pareho Jas. Si Jasper Ignacio. Hindi siya yun. May 2 valedictorian tayo dito, pareho Jas. Ang tatalino nito. At ang dami nating alam na ang sisipag mag-aaral pero tumitigil sa pag-aaral kasi hindi na kayang suportahan ng parents nila. Ang sipag mag-aaral sana, kaso kailangan magtrabaho. Kailangan working student. So hindi na napokusan yung pag-aaral. Kaya sabi ko, maganda sana kung kaya ng church magbigay ng scholarship. Diba? Alam mo yun, isusupport natin yung talagang mga willing at mga desidido talaga mag-aral para matulungan natin sila na mapagtapos ng kanilang pag-aaral. Hindi maputol yung kanilang mga pangarap. Kaso para mangyari yun, kailangan natin ng another 500,000 per year. Diba? Sabi ko, pwede pa nga tayo magtayo ng school kasi 50% nandito, teacher yata eh. Napakarami nating teacher dito. Kahit magkaroon tayo ng SLC Academy, pwede. Diba? Pwede sana, sabi ko, kahit na yung mga masisipag talaga, mga gusto talaga mag-aral na hindi kayang isupport, ma-offera natin ng scholarship. Yun nga lang, kailangan natin another 500,000 per year. So doable ba? Kaya-kaya na ma-achieve natin yung mga ito. Tignan natin. Sa inconsistent giver tsaka non-giver naman tayo mag-focus. Sa 50 people na to, na inconsistent giver, sabihin natin working tong mga taong to, na minimum wage, ang kaya lang nila ibigay per week ay 200 pesos lang. So 800 pesos per month. Magkano yon? 40,000 per month or 480,000 per year. Majority sa atin estudyante. So sabihin na lang natin, 75 people sa atin, ang kaya lang nila ay 25 pesos per week, 100 pesos per month. That's still 7,500 per month or 90,000 per year. I-add ninyo, 480,000 plus 90,000. Ilan? Mukhang wala magiging scholar dito. Ang bobo mo sa math. Hindi, joke lang. 480,000 plus 90,000. Ilan? 570. Okay, 570. 570,000 sana additional na natatanggap natin mula sa ating tithes and offering. Kung lahat lang ng 50 and 75 magde-decide na, Lord, simula ngayon, magiging tapat na ako sa aking tithes and offering. Lord, simula ngayon, magbibigay na ako sa church. And ito yung possible, di ba? Alam nyo kung yung 50 and 75 magbibigay, ito yung itsura ng ating graph by year 2026 and 2027. Sino rito gusto mong makita na ganito yung graph natin next year? Amen? Ang sarap, di ba, na makikita mo na nag-elevate talaga. Actually, quadruple na yan. No? From 2013, maka-quadruple na. Magiging 4 na ulit na yung ating tithes and offering. Yun nga lang talaga, kailangan mag-decide tayo sa sarili natin. Lord, magiging tapat na ako sa'yo, magiging tapat na ako sa pagbibigay sa'yo. Amen? Pero ayun nga po, sabi ko sa inyo, sa situation pa lang natin ngayon, hindi ko di-discredit or dini-discourage, lalo na yung mga consistent na giver natin. Sa totoo lang po, on behalf of SLC leadership, sobrang appreciated. Sobrang nakakatawa, sobrang nakaka-bless na napakarami sa atin, yung kahit na nahihirapan na, patuloy pa rin na nagbibigay ng kanilang tithes and offering. At hindi nagsasawa na sumuporta, hindi nagsasawa na magtiwala sa ating church na yung kanilang pagbibigay ay magagamit
para sa gawain ng Lord. Sa totoo lang po, binanggit ko yung katotohanan, pero from the bottom of my heart, from the bottom of heart ng ating mga leaders, sobrang nagpapasalamat, sobrang na-appreciate natin lahat ng mga nagbibigay. Okay, sabi mo nga sa katabi mo, thank you. Okay? Ayun nga, dito ako magtatapos. Ito yung gusto sabihin ng SLC para sa atin lahat. Salamat sa Diyos sa iyong puso sa pagbibigay. Sa totoo lang po, sobrang nakaka-touch, sobrang nakaka-proud na as SLC, nakikita natin na nagagawa natin lahat ng bagay dahil may mga tao talaga na patuloy na sumusuporta at patuloy na nagtitiwala sa ating church. So, sobrang appreciated yan ng ating church. And nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga patuloy na nagbibigay para sa ating church. Sige po, dito magtatapos, tabagin ko yung ating pastor.